So ayan mga paps, bali sa cabinet naman ho tayo. Ito pong cabinet na to mga paps ay sa sala po ito, no. So ayan, inuna po namin yung baseboard, no. Tapos mga shelves naman. Ito po yung una naming shelves mga paps, no. Bali ginawa na lang po naming pattern para naman sa susunod na shelves na tatabasin namin. So ayan mga paps, bali natapos na po siyang tabasan. At saka po kung magtatabas kayo mga paps, no, ng plywood, mas mainam po na medyo pasobrahan po ng sukat, no, para kung sakali na makukuha nyo po yung tamang siwang po, no, o pinakasaktong sukat sa pag-ahasa po ng grinder kung masikip po siya. So ayan mga paps, no, bali nagkakabit na po tayo ng stopper dito para po papatungan ng ating shelves. Ang nilagay po natin stopper dyan mga paps ay pako lang po na didos na finishing. So ayan mga paps, bali ang shelves na to mga paps, bali 4 na piraso lang, no. So ayan mga paps, bali ito naman ang isusunod natin, yung baseboard niya dito sa baba. So ayan mga paps, bali tinanggal po namin yung mga shelves, no. Kasi ang gagawin namin dyan mga paps dito, ayan, may backing board po yan dyan mga paps. Tapos ito, ginuhitan po namin itong pader na to, no, para kung sakali magtabas po kami ng backing board, meron po kaming guide kung hanggang saan lang po kami kung hanggang saan lang po yung backing board niya, no, yung pinaka height po ng backing board niya, kasi aircon po yun dun sa taas. So ayan mga paps, yung backing board na ilalagay namin, no, bali 1/4 po yan na plywood. Ayan, para po sa yan outlet, kasi bubutasan po yan, kinukuha niya po na sukat. So dito mga paps, bali yung backing board niya ay ikinakabit na po namin dito sa may shelves, kasi kung ang ating backing board ang ating tatapal dun sa may pader, no, so hindi na po tayo makakapagpako, no, ng ating shelves. Hindi na po natin to mapapag-connecta itong dalawang to, itong shelves pati itong backing board. So ang ginawa po namin dito mga paps, bali dito na po namin inassemble, at once na matapos namin na ma-assemble to mga paps, ay isasalpak na lang po namin dun sa gitna. At saka iko-connecta naman po namin dito magkabilang gilid nitong shelves na to doon po sa magkabilang gilid naman na cabinet. So ipapako lang namin to doon mga paps. So ayan mga paps, bali po nilalagyan po muna namin to ng wood glue, no, para po matibay po talaga ito, no. Alam naman po natin kapag may wood glue ang cabinet ay matibay po, no. Maliban po sa pakong inilalagay or sa tornilyong inilalagay, nakakatulong po ng mabuti itong wood glue sa pagiging matibay ng isang cabinet, no. So ang ginagawa namin dito mga paps, no, ay isa po itong pamamaraan ng mga dati pa tong pamamaraan, no, ng pag halimbawa po nitong pako at saka martilyo. Kasi karamihan po ngayon ng karpentero mga paps, no, ay ang ginagamit ay rechargeable po na drill saka tornilyo po, no. Kumbaga kami rito mga paps ay ganun pa rin, martilyo pa rin at saka pako, no. Tsaka pagkatapos yan mapako mga paps, no, kasi diba may wood glue po na ang ginagawa ko po dyan mga paps ay pinupunasan ko po yan, o pinupunasan po namin yan, kasi kapag napipisil po yung kahoy ay hindi po maiwasan muna may sumusobra po na lumalabas sa magkabilang gilid po, no.
Kaya po pinupunasan po yan ng basang-basahan para po matanggal yung glue. Ang gamit namin na pako dyan mga paps ay 1.5 tsaka po 2 na finishing na pako. So ayan mga paps, nabaliktad na po namin tsaka lalagyan na rin po namin to ng brace para po once na maitayo na namin to mga paps, ito pong mga shelves na to ay para po hindi siya yumuko, no? Para po ganun pa rin po yung sukat, no? So ayan mga paps, bali tinatanggal na po namin yung pako na pangsamantala po para dun sa isang cabinet para po may usog. Kasi sasalpak na namin to mga paps. Ang tips ko sa inyo mga paps, no, kung gumagawa po kayo ng cabinet at kung may plano po para po sa cabinet, no, mas mainam po talaga mga paps na hindi po muna i-fix yung ginagawa nyo. Kasi once na may ipaiba o may ipabago po sa inyo, madali lang po kayo makakapag-adjust. So ayun lang po yung payo ko sa mga karpentero dyan. So dito mga paps, bali ito na po na i-fix na ho natin ito, no, na maayos naman ho yung pagkakakonekta ho nila. Tapos yung pating pagkakalagay ho rito sa gitna, levelado po, magtugma po yan yung mga plywood ho na sa magkabila pong dulo, no, magtugma po yan. Ayan po yung mga siwang niya. So ito na yung finish niya mga paps, no. Bali po may takip na po yan, no, may pinto na po. Tsaka po yung gitna niya po may design na rin po yan. Huwag nyo lang po pansinin yung naka vertical po dyan banda sa gitna mga paps, kasi brace lang ho yan o tukod po yan para dun sa may shelves. So ayan mga paps.